Good evening mga kaloyalista, ito po yung lingkod, si Boy Misterio. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ito pong si Martin Andanar. Ito po yung si Martin Andanar ay dating Communication Secretary ni Digong nung sa admin niya. Kasi may pasabog po itong si Katrina Enrile ng CESA. Ito pong si Katrina Enrile, anak po ito ni Senador Juan Ponce Enrile. Sabi niya po, bata ng Beijing, Enrile's daughter, Andanar funding anti-Marcos vloggers using China money. Matindi, no? Talagang gusto tayong guluhin ng China. The daughter of Chief Presidential Counselor Juan Ponce Enrile has accused former Communications Secretary Martin Andanar of funding vloggers critical of Marcos administration using money from China. The daughter of Cagayan Economic Zone Authority CESA Administrator and Chief Executive Officer Katrina Ponce Enrile named Andanar as she warned the public against believing the propaganda of vloggers like Maharlika and Sas Surgando Sasot. Yun, ang pinopondohan na vlogger. Sino pa kayang iba? Hindi na nabanggit eh. Matindi, no? Matindi itong pasabog niya, no? Katrina Enrile. Talagang gusto tayong gulayin ng China. Ang purpose nila sa atin talaga is to divide and conquer itong bansa natin. Kasi masyadong malaki yung pag-i-interest nila dyan sa ating West Philippine Sea. Kaya sila ganito kumilos. Grabe sila, no? Kasi ito pong si Martin Andanar, nagkatrabaho na ito sa sa Beijing. Ito po, from Manila to Beijing, Martin Andanar goes global as CGTN's news anchor. News anchor na po sa China. Kaya, hindi kayo magtataka bata ni Digong to Tapos, nasa Beijing pa ngayon, news anchor dun. Galawan talaga nila, no? Ayaw manahimik. Ayaw nyo manahimik. Kaya sige, ICC, pasok na. Para matapos itong kaguluhan. Ito pong si Martin Andanar, panahon pa na ng administrasyon ni Digong, nakikipag-collab na to sa China Ito po, nabasa ko. Luma na po ito November 25, 2017. Panahon pa ni Digong to. Nakikipag-collab na siya. Talagang plano nila lahat to. Naguluhin yung administrasyon ni PBBM. Para magkawatak-watak tayo, masira. At saka pag mahina na, sa kanila papasukin yung West Philippine Sea. Which is, hindi naman natin papayagang mangyari ito sa administrasyon ng PBBM. Ito talaga ang masakit, pero talagang totoo na may mga kababayan tayong udas talaga sa ating bansa. Diba? Talagang noong pa man, talagang tinatrabaho nila. May plano na sila. Kahit nung eleksyon pa lang, kasi nararamdaman ng China ng si PBBM, diba? Sinabi niya na hindi siya magbibigay ng ating teritoryo, not an inch of our territory. Doon na nagsimula yun Talagang may plano silang guluhin pag naupo man na si PBBM. Kaya tayo dapat mga loyalista magsama-sama tayo para yung solid. Kaya buti na lang, Talagang binisto yung pasabog ni Ma'am Katrina Enrile. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Grabe yung China, Talagang gusto nilang i-destabilize si PBBM, itong government ni PBBM. Gusto nilang matanggal si PBBM, ipalit nila si Sara na. Kasi yun ang kasundo nila Yun ang mga pro-China, di ba? Yung mga Duterte.
Ayaw nila kay PBBM kasi si PBBM naninindigan na atin ang West Philippine Sea. Hindi sila makaporma. Kasi ang ating presidente ay hindi weak leader. Siya ay strong leader. Kabaliktaran ng sinasabi ng taga Mindanao na weak leader. Hindi totoo yun. Sila ang weak. Yung panggugulo nila hanggang sa pag-hack ng mga government agency na site. Yung cyber attack na tinawag nung nakaraan, yung pagkatapos nilang gusto nilang separation ng Mindanao, sunod-sunod na kaguluhan na yung ginagawa nila. Pakinggan po natin dito. Nabantayan na ng DICT ang ilang website ng gobyerno, maging ang website ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay matapos matuklasan na ilang hacker mula China ang umaatake rito. Sinabi ni DICT Undersecretary Jeff IND na ang mga hacker ay nag-ooperate sa China. Isa sa mga nadiskubre at nadepensahan ng kagawaran ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa DICT, napag-alaman mula sa China Unicom ang mga umatake, isang communication company na pinapatakbo mismo ng Chinese government. Hindi po ito tumuloy, pero ito po ay isang klase ng brute force attack upang i-take down ang ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA. We were able to detect that the attackers were coming from China Unicom. Batay sa kanilang investigasyon, nangyarang pag-atake sa website ng OWA nitong nakaraang 2 linggo. Bukod dito, mayroon pang 3 hackers na tumitik-tik naman sa domain ng pamahalaan sa pamamagitan ng Google Workspace at napag-alaman sa China rin nag-ooperate ang mga ito. Kinilala ang cyber attackers sa username na Lonely Island, Minder at Panda. Sa loob ng Google Workspace, syempre, merong maraming mga kliyente. Ang hinanap nila, gov.ph. Okay, so hinanap nila, gov.ph. Pero kahit nakita nila gov.ph, hindi pa rin nila inatake yun. Hinahanap nila kung sino yung nagla-login as administrator. Selective siya, selective. Pag nakita niya na ikaw ay administrator, doon siya kukuha ng information sa'yo. At ang mas nakakabahala, Ano po doon yung website ng ating Pangulo na yung bongbongmarcos.com. tiniyak naman ng DICT na napigilan naman nila ang lahat ng ito at hindi na muling makakapasok pa sa mga domain ng pamahalaan ang mga hackers. Siniguro rin ng ahensya na walang nakuhang mga impormasyon na maaring gamitin laban sa Pilipinas. Talagang madaling yung iupo si Sara Duterte. Hindi na kayo makapag-antay ng 2028. Talagang gusto nyo ngayon na. Hindi kami papayag ng mga loyalista sa gusto nyo mangyari. Kaya mga kaloyalista, sama-sama tayo, maging solid tayo. Protektahan natin si PBBM sa abot ng ating makakaya. So hanggang dito na lang po muna. Ito po ang inyong lingkod, Boy Misterio.